Hello mga kayanggaw! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator, Miss Jem, and our voice actor here. Randall! Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay walang iba kundi si... Ang kayanggaw natin ngayon ay walang iba kundi itong si... Napaka ba ng sinabi niya? Si Christina Dalig, 1802. Sabi niya, Pogi ni Sir Randall, Oy! Sarap ng anakan ng 8. Oy, hindi po ako nanganganak ginawa niyo akong aso. Yan, sabi niya. Siya ang ating kayanggaw ngayon. Bakit siya? Yan ang grabe yung natutunan niya, no? Gusto niya akong anakan ng 8. Agaw pansin kasi. Yan ang pitsura niya. 8 talaga. Yun, si ate. Kaya ba, Christina. Randall? Hindi ko kaya mga anak ng 8. Hindi po, wala po akong matres. Grabe, no? Ano lang, baboy ang peg. Ayun. So maraming salamat kay Christina. Sa pag-appreciate ng kapogian. Randall. Salamin ka na. Ayan. Ayun naman, kung gusto nyo rin maging kayanggaw, i-comment ang inyong agaw pansin na comment. Nakakatawa man yan or kung ano man, okay? Wag na natin patagalin pa, kumapit na at humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Matagal na po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naman gusto ko ring ibahagi ang kakaibang karanasan na nangyari sa akin nang bumalik ako sa probinsyang matagal ko nang iniwanan. Akala ko noon, ang pagbabalik ko sa asyenda ng yumao kong ama ay simula lamang ng panibagong kabanata ng buhay ko. Balak ko lang sanang alagaan ang iniwan niyang dragon fruit farm at hanapin ang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit pagdating ko ron, sunod-sunod ang misteryo na bumungad sa akin. Mula sa lihim na pagkamatay ng aking ina, hanggang sa mga kwentong tungkol sa mga aswang na matagal nang ikinukubli ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Mas lalong gumulo ang lahat nang muli kong makilala ang lalaking minsan ko nang nakasama noong bata pa ako. Isang tahimik, misteryoso at gwapong binata na tila maraming itinatagong lihim. Habang mas napapalapit ang loob ko sa kanya, mas marami rin akong natutuklasang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko ang katotohanang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Kung paanong nahulog ang loob ko sa isang nilalang na dapat sana'y kinakatakutan ko, hayaan ninyo po akong ikwento sa inyo. Ako nga po pala si Eliza at ito ang aking kwento. Mama Liza! Ay, sa wakas at nakarating na po kayo. Opo, Mang Ruben. Kondoles nga po pala ulit, Mama. Ay, nakakalungkot po. Ay, bigla ang pagpanaw ni Don Roberto. Oo nga eh. Salamat po sa pakikirami, Mang Ruben ha. Siya nga po pala, Ma'am. Nasa na po yung mga gamit ninyo? Abay, tulungan ko na po kayo magbuhat. Ay, sige. Nandito po sa likod ng kotse. Medyo marami at mabibigat pala itong mga gamit ninyo, Ma'am, ano? Oo nga eh. Teka, kaya niyo po ba talaga? Ay, nako. Kaya ko yan, Mama. Yeah. Ay, nako. Ayan, salamat Ay, po. baba ko na po. Ayan. Dito na lang po yan, ha, Ma'am. Salamat po, Mang Ruben. Ayos na po to. Ako na pong bahala maghila nitong mga gamit ko sa loob ng mansyon. May gulong naman yan eh. Ay, nga po pala. Mamayang hapon bala ko pong silipin yung paboritong dragon fruit farm ni Papa. Kayo rin po ba yung katiwala doon? Oo, iya. Ay, bakit nga pala? Gusto mo bang mamitas ng bunga? Mang Ruben, mapagkakatiwalaan ko po ba kayo doon sa dragon fruit farm? Oo naman, siyempre naman, Ma'am. Matagal na akong nandito sa asyenda ng tatay mo eh. Di ka pa nga pinapaganak, nandito na ako. Bakit po pala, Ma'am? Baka mamaya pinapakaban niyo ko, ha? Ay naku, Mang Ruben, hindi po. Hindi ko po gagawin yun. Ang totoo niyan, hindi ko po talaga alam kung paano patakbuhin yung farm eh. Bakit po kayo natanong kung nandito pa yung farm? Dahil gusto ko pong magpatulong sa inyo. Alam niyo na, sa lahat ng dapat gawin.
Hindi ko po kasi talaga alam eh. Wala akong idea. Iniwan ko po yung buhay ko sa Maynila. Alam niyo na, gusto ko po sanang mag-focus dito sa hacienda. Nako. Pero ma'am, pagkabalita ko sa inyo, may kumpanya kayo sa Manila. Sino pong manamamahala doon? Si Kuya na munang bahala dun, Mang Ruben. Kahit wala ako dun, tatakbo pa rin naman yung kumpanya na iniwan ni Papa eh. Pero itong farm, gusto ko pong pamahalaan sana. Gusto kong ako mismo yung mag-alaga nitong iniwang alaala ni Papa sa amin. Kung ganun ma'am, hayaan niyo po ako. Ituro ko sa inyo lahat yan ma'am. Pero dahil medyo marami po akong gagawin sa farm, baka hindi lang ako ang sumama sa inyo. Ha? Sino pa po? Naalala mo yung batang lalaki na palagi kong kasama? Teka. Yung anak niyo po na blonde yung buhok? Ano ba? Grabe ka naman. Paano naman ako magkakaroon ng blandena na anak na buhok? Hindi ko yun anak. Pero parang ampon, gano'n. Pinagkatiwalaan na siya ng tatay mo na tumulong-tulong sa akin dito. Lahat ng gawain dito sa Dragon Fruit Farm. Mas may alam pa nga yun sa akin. Ay, ganun po ba? Oo. Nasaan na po ba siya? Yung link kita kasi namin nun, batang-bata pa po ako nun eh. Nandun sa farm. Oo. Mamaya, pagpunta mo ron, makikita mo siya. Mabait man yun. Hindi nga lang masyadong palasalita. Magsasalita lang siya kapag may kailangan sabihin ba. Kaya huwag mo masyadong pansinin kung sakali man na parang malamig ang pakikitungo nun sa'yo ha. Mula ng 10 taong gulang ako, bihira na akong umuwi dito sa probinsyang pinagmulan ni Papa. Doon ako tumira sa Maynila, kung saan ako nagtapos ng pag-aaral. Pero nang mamatay si Papa, minabuti kong umuwi. Marami akong bagay na ikinonsidera bago ako tuluyang nagpasyang iwan ang buhay ko sa Maynila. Pero may isang pinaka ng ibabaw. At iyon ay dahil gusto kong makaranas ng kapayapaan. Mang Ruben? Mang Ruben! Saan na kaya yun? Sabi niya sa akin kanina susunduin niya ako dito. Nakarating na ako dito sa farm, wala pa rin. Mang Ruben! Mang Ruben! Ay, naku. Ay, excuse me po. Nakita niyo ho ba si Mang Ruben? Malamang nasa bahay niyo pa rin siya. Sumakit bigla yung tiyan nun eh. Ay, teka. Ikaw? Ikaw na ba yan? Ha? Ikaw na ba ako yung batang kalaro ko dati? Yung yung weirdo na blonde yung buhok pero itim yung mga mata? Ha? Ikaw nga yun! Pasensya ka na, hindi kita kilala. Sino ka ba? Hindi ko naman mukhang tauhan dito sa farm namin. Hindi ba nasabi ni Mang Ruben na darating ako? Ano ka ba? Ako to, si Eliza, yung bunsong anak ni Don Roberto. Ikaw pala yun. Grabe ka naman. Parang hindi mo naman ako nakasama nun. Parang hindi mo man lang ako na-miss. Ha? Ba't naman kita mamimiss? Ouch ha, ang sakit ha. Ay nako, bahala ka nga dyan. Teka, ang sabi ni Mang Ruben, ikaw yung katulong niya dito sa farm ha. Ibig sabihin, ikaw yung makakasama ko rito habang inaalam ko yung pasikot-sikot kung paano patatakbuhin tong farm. Di ba? Oo, pwede naman. Bakit? Ano ba gusto mong malaman? Sa totoo lang kasi, sa ngayon, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong malaman dahil wala naman talaga akong kaalam-alam kung paano patakbuhin tong dragon fruit farm eh. Kaya namang tumakbo ng farm na to kahit wala ka, ma'am eh. Totoo niyan, si Mang Ruben lang sapat na. Kaya naman yung mamahala dito sa lahat, tapos kasama pa ako. Grabe ka naman. Ito, para mo naman sinabing umalis na lang ako dito. But anyway, ang sabi nga pala ni Mang Ruben, wag daw ako magdamdam sa'yo. Kasi ganyan daw talaga yung ugali mo. Ang mabuti pa, ilibot mo na lang muna ako sa farm para makita ko yung mga pananim, ha? At saka para makilala ko na rin yung mga magsasaka, di ba? Sige. Mabuti pa nga, ma'am. Tara. Ang totoo, tama nga talaga ang paalala sa akin ni Mang Ruben na hindi pala kaibigan si Jericho. Masyado siyang tahimik at seryoso. Kapag tinanong mo, saka lang magsasalita. Hindi siya nagsisikap na magsimula ng pag-uusapan. Ni hindi nga rin siya makatingin ng diretsyo sa akin. Kapag sinusubukan kong titigan ang mga mata niya,
ibinabaling niya iyon sa ibang direksyon. Bali dito naman yung lagayan ng mga gamit sa pamimitas ng mga bunga ng dragon fruit. Doon sa kabilang kubo, nakalagay yung pataba, insecticide, saka yung mga iba pa. Ano pang gusto mong malaman, miss? Teka. Bakit ba ganyan ka? Ba't parang nagmamadali ka? May taxi ba naghihintay sa'yo? Hindi mo man lang ma-explain na maayos sa akin ng lahat? Hello? Pasensya ka na, hindi ako mahilig makipag-usap eh. Halata nga. Pero alam mo, parang mas mukha kang nahihiya sa akin eh. Ba't ka ba nahihiya? Hindi ka pa makatingin. Hindi ako nahiya, no? Tiro. Sige nga, kung hindi ka nahihiya, tumingin ka nga sa akin kung talagang hindi ka nahihiya. Go. Ano pa bang gusto mong malaman at patunayan dito, ma'am? Ha? Parang gusto mong patunayan na nahihiya pa ako sa'yo eh. Totoo naman kasi. Anyway, medyo nainis lang kasi ako sa'yo. Nung una, hindi mo man lang ako nakilala. Tapos nung sinabi ko naman yung pangalan ko, parang wala ka lang pakialam, napaka-nonchalant. Bakit ganyan ka? Parang wala naman tayong pinagsamahan dati. Teka lang, ma'am. Sa sinasabi ninyo, parang mag-ex tayo niyan eh. Ha? Magkalaro lang tayo ng mga bata pa tayo. Oo, yun nga yung dati, pero matanda na tayo. Trabaho na po ang pinag-uusapan natin dito. Grabe naman, sungit. Pakiramdam ko, bigla na lang uminit ang magkabilang pisngi ko dahil sa labis na pagkapahiya. Hindi ka agad ako nakasunod sa kanya nang talikuran niya ako at naunang maglakad palayo sa akin. Ewan ko ba? Pero hindi kasi talaga ako sanay na hindi ako nakikilala kaagad ng isang tao, lalo na kung kakilala ko sila noon. Hindi ako sanay na binabaliwala ako, kaya naiinis ako dahil hindi niya ako masyadong pinapansin. Ang gwapo pa man din sana niya. Kulay mais pa rin ang buhok niya at ang mga mata niya itim pa rin na parang nangungusap. Sa madaling salita, napakagwapo niya. Kung tutuusin, mukhang hindi siya isang magsasaka. Mas mukha pa siyang may-ari ng sakahan. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi pati na rin sa ugali niya. Kinagabihan, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit ko mula sa maleta patungo sa cabinet, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagmamasid sa akin. Habang inililibot ko ang tingin sa paligid, napatalon ako dahil sa isang katok. Ay, Diyos ko po! Ano ba naman yan? Kala ko may multo na talaga. Sandali lang! Teka lang! Ay, Ma'am Alisa, hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ho ako ng masarap na hapunan para sa'yo ha. Yung paborito mong sinigang na baboy sa gabi. Ay, wow! Naku, Lola Nelia, salamat ha. Buti naman naaalala niyo pa yun. Abay, syempre naman. Ako pa ba? Hindi ko makakalimutan ng lahat ng detalye tungkol sa'yo, Ma'am Alisa. Sobrang kulit po kaya. Bantayin kita noon eh. Dahil ilang minuto lang mawala ka lang sa paningin ko. Naku po kumakabog na ang dibdib ko. Tiyak na may nagawa ka na namang kalokohan. Ay naku, grabe naman po kayo, Lola Nelia ha. Ganun po ba talaga ako kakulit dati? Ay naku, oo. Ikaw pa ba, Ma'am? Ay, wag po kayong mag-alala. Ay naku, wag niyo na po akong tawaging Ma'am. Naiilang po ko eh. Pati si Mang Ruben tinatawag akong Ma'am. Namumupo pa po sa akin kayo nga po tong mas may edad sa akin kaya ako po dapat yung gumagalang sa inyo. Ay, syempre naman po ikaw ang anak ng amo namin. Abay, dapat nga senyorita kung tawagin ka namin kung ayaw nyo ng Ma'am. Ay naku, ayoko po ng ganun. Ngayon po kasi, kahit sabihin yung ako na yung may-ari, ayoko pa rin pong tawagin niyo akong ganun. Ay. Bakit ka naman bigla nalaang nalungkot? Di ba dapat masaya ka dahil nga ikaw na may-ari nitong asyenda na naiwan ng papa mo? May-ari nga po ako nito pero wala naman po si papa. Ay, alam nyo, Lola Nelia, hindi pa rin po talaga ako makapaniwala na wala na siya eh. Isang atake lang po sa puso, bigla na lang siyang binawian ng buhay. Napakabata niya pa po, Lola. Ay, ganun talaga ang buhay eh. Hindi natin alam kung kailan tayo biglang kukunin na lamang ng may kapal doon sa mga taong mahal natin sa buhay. Pero sa tingin ko naman ay namatay si Don Roberto ng masaya na sa buhay. Teka, paano naman po nasabing masaya siya?
Inatake nga po siya sa puso at bigla na lang namatay. Lola Nelia naman Ay, ibig ko lamang namang sabihin ay masaya siya. Kasi syempre, sa wakas umuwi na ang dalaga niya. Ay, di ba? Abay, kay tagal kanyang gustong pauwiin dito sa asyenda. Dahil ikaw ang gusto niyang mamahala nito. Sa bagay. Kaya rin po talaga ako umuwi Hindi lang dahil gusto ko ng payapang paligid, kundi dahil nahihiya po ako kay Papa na hindi ko po nagawang umuwi dito kaagad nung buhay pa siya. Ay, nako, ang mabuti pa. Kumain na tayo, ha? Ay, nako, lumalamig na yung masarap na ulam sa kakanin. Si Lola Nelia ay ang mayordoma dito sa mansyon namin. Itong mansyon na to, dating buhay na buhay. Nakatira ang buong pamilya namin dito. Masaya at walang iniintinding problema. Pero isang trahedya ang sumira sa payapang pamumuhay namin sa gitna ng malawak na hasyenda. Hindi ko sigurado kung ano ang eksaktong nangyari kay Mama. Basta't ang sabi lang nila sa akin na disgrasya daw siya. 10 taong gulang pa lang ako noon. Pero hanggang ngayon, ramdam ko ang sakit ng biglang pagkamatay ng mama ko. Mas lalong masakit dahil sa hindi ito inaasahang pagkakataon nangyari. Yung tipong napakalakas pa niya, malusog at masaya, pero bigla na lang pinawian ng buhay. Lola Nelia, alam ko po medyo parang biglaan tong itatanong ko pero pwede ko po bang malaman kung ano ba talaga yung kinamatay ni Mama? Ma'am, Ay naku Lola, bayan nabulunan pa kayo. Pasensya na po nabigla ko yata kayo. Oh, ito pong tubig Uminom po muna kayo ha. ay, salamat. Pasensya ka na, ha? Kinabahan ako sa tanong mo, Teka, hanggang ngayon po ba? Hindi ko pa rin po pwedeng malaman kung anong dahilan ng pagkamatay ni Mama. Ay, alam mo, Alaysa, ayaw sana talagang sabihin ni Don Roberto ang tunay na pagkamatay ni Doña Elizabeth sa iyo. Hindi kasi maganda ang karanasan ng nakatatanda mong kapatid nung nakita mismo ng mga mata niya kung paano namatay ang mama ninyo. Ano po? Bakit po? Ay, ganito. Pwede bang saka ko na lang sabihin sa'yo kapag medyo tumagal na? Kamamatay lang kasi ng tatay mo Baka naman mas lalo kang malungkot. Hindi po ba mas maganda kung sabihin niyo na po sa akin ngayon? Para alam niyo na, isang sakit na lang sa damdamin. Pero ano kasi Sige na po, Lola Nelia. Ilang taon ko na rin po kasing iniisip kung bakit kailangan niyo itago sa akin yung tungkol sa pagkamatay ni Mama Ay, sige na nga. Pero wag kang mabibigla ang mama mo namatay dahil sa pinatay siya ng isang aswang. Po? Oo. Ipinagbubuntis niya ang bunso niyong kapatid nung sinalakay siya ng isang wakwak kasama ang kuya mo. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga sinabi ni Lola Nelia. Parang hindi totoo. Aswang na wakwak ang pumatay sa mama ko. Totoo ba talaga ang mga aswang? At kung totoong nandoon si kuya nang namatay si Mama, bakit kahit kailan hindi niya ito binanggit sa akin? Napakaraming tanong na bumabagabag sa isip ko. Pero sa mga tanong na yon, alam kong si kuya lang ang makakasagot nito. Ang hindi ko lang sigurado kung paano ito itatanong sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nagising na ako para puntahan ang farm. Abala na silang lahat sa pagtatrabaho. Mama Liza! Nandito na po ako. Mang Ruben, naku, mabuti naman po at nakita ko na po kayo. Sige. Kahapon ko pa po kayo hinahanap missing in action kayo kahapon. Sumakit po ba talaga yung tiyan nyo? Anak ko, mamupo Naku. Hindi ko nga po alam kung bakit biglang nakaganon. Pero huwag ka mag-alala, ma'am. Pagaling na ako. Salamat kay Jericho, yung gumamot sa akin. Nagagamot po siya ng diarrhea? Anong gamot pong pinainom sa'yo? Basta, ma'am. Sikreto na lang namin ni Jericho yun. Alam mo, Mang Ruben ha? Ikaw talaga, pinaglilihiman mo ko. Pero teka,
Bakit ho ba ganun si Jericho? Kung itatanong nyo po kung bakit parang masungit siya, hindi pala kwento. Masanay na lang po kayo. Ganyan na po yan. Ako simula nung araw pa napulot niya ni Don Roberto. Kung hindi pa nga yan muntik mapakan, hindi niya makikita. Teka, napulot siya ni Papa? Si Jericho? Oh! Ay, di mo ba alam? Nung araw na ipinanganak ka, yun din ang araw na napulot niya yan si Jericho. Magkasama nga kami niyan dito sa may dulo ng farm. Kaya nga sa akin pinalagaan niyan. Mabuti na lang talaga. At kulay maisang buhok niyan. Dahil kung hindi, baka pinaginalaan talaga na may anak ako sa iba. Lihari ako sa asawa ko, ma'am. Ay nako. Pero teka, hindi mo ba sinubukan ni Papa na hanapin yung mga magulang ni Jericho? Yung totoo niyang magulang? Sinubukan naman, pero wala talaga. Kaya lumaki na lang talaga yan. Nagkamalay dito pinangalanan, inapeliduhan. Ako man, parang anak ko na nga rin yan ewan basta. Magulo, mabait naman niya si Jericho, ma'am. May pagkaparangka nga lang, mainitin ang ulo ba? Kaya nga po Imagine, ultimong ako na may-ari ng farm nasusungitan pa. Nako, wala talaga pinipili yung bata na yun. Kung ano man ang tingin niya ang tama, yun ang isasagot niya. Ay, teka ma'am, marami na po pala akong kulang dito sa farm. Tulad na lang ng pataba sa lupa, saka mga yung insecticide. May mga nasira ding irigasyon sa farm na kailangan ayusin. Nako, ano po ba yung mga yun, Mang Ruben? Mabuti pa po ma'am, sumama na lang kayo sa akin para dun sa bayan, mamili po tayo. Sige ho, Mang Ruben. Mabuti na lang po talaga nandiyan kayo. Naku, matuturuan niyo po ako sa mga dapat at hindi dapat gawin. Oo naman ma'am. Ituturo din pala sa'yo ni Jericho kung paano maglista ng mga nagastos at mga kinita kada buwan. Siya kasi yung pinag-aral ni Don Roberto sa mga paganyan-ganyan sa farm. Sa totoo lang po marunong naman yung bata. Napakarami kong hindi alam tungkol sa hasyendang iniwan sa akin ni Papa. Matagal na niyang sinasabi sa akin na ako dapat ang magmana ng hasyenda, na dapat hayaan ko na lang si Kuya sa Maynila, na kaya na nitong patakbuhin ang kumpanya ng mag-isa lang. Pero hindi ako pumayag. Ilang beses akong tumanggi at naiinis pa nga ako noon. Pero ngayong nalaman kong pinag-aral pala ni Papa si Jericho para siya ang mangalaga ng farm, bigla akong nakaramdam ng matinding selos. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Papa? O hindi kaya sinabi niya, subalit hindi lamang ako nakinig sa kanya noon. Jericho! Ay! Nailista mo na ba lahat ng mga kailangan bilhin para sa farm? Opo, Mang Ruben, nasa likod po ng truck. Bakit naman di mo pa inabot sa amin kanina? Kung talaga dapat malaman ni Ma'am Alaysa yung mga ganyan. Bakit pa? Akala ko ba ayaw niyong mamahala dito? Patay tayo dyan. Buisit ka talaga pa. Ma'am, huwag mo nang intindihin itong batang ito, Jericho. Pahintuin mo na muna ang truck. Kukunin ko sa likod yung listahan. Mamaya na lang, malapit na tayo Pero kasi tinuro ni Ma'am. Teka nga. Ano bang problema? Hinto mo nga muna yung truck? Ihinto mo o hindi? Ayan na. Ay pala ka! Ano ba? Nangaasar ka ba? Sabi mo hinto ngayon hininto ko na, nagagalit ka. Ikaw nagtitimpi lang ako sa'yo ha? Teka nga. Baba! Babalaysa, huwag mo nang gawain. Huwag mo Hindi, nang patulan hindi Mang Ruben Sumusobra na to Kailangan ko talagang kalusin to Bumaba ka dyan, Jericho. Baba! Kailangan na nating umalis, sayang ang oras. Bumaba ka dyan. Saglit lang to. Bumaba ka na. Galit na yung amo natin. Bilisan mo. Ano ba pag-uusapan natin? Aray! Uy! Ano ba pitawan mo nga yung tenga ko? Aray ko! Halika dito ha. Hindi porke ayoko Aray! mamahala ng Ano ba? farm noong nabubuhay pa si Papa. Hindi ko na talaga gustong hanggang ngayon. Nag-iiba ang pananaw ng isang tao ha. Konting respeto na lang sana sa may-ari na yung farm, okay? Tigilan mo na yung pagpingot sa akin. Ano ba? Sakit! Isa pang bastusin mo ako ng ganito, hindi lang pingot ang aabutin mo. Naku. Ay, ano ba? Tama na. Mang Ruben, Ma'am. kunin na po natin yung listahan. Sige po. Sige. Tila nagpantig ang tenga ko sa sinabi ni Jericho. Kaya hindi ko talaga napigilang pingutin ang tenga niya. Susuntukin ko pa nga sana siya. Pero mabuti na lang at nakapagpinti pa ako kahit papano. Hindi sa ginagamit ko ang pagiging may-ari ng farm.
Pero kung kinakailangang ipaalala ko sa kanya ang posisyon ko para manahimik siya at irespeto ko, ginawa ko. Gabi na nang matapos kami sa pamimili ng mga gamit na kailangan para sa farm. Medyo marami pala ang mga yon. Hindi nagkasya sa truck ang mga dala namin. Ang iba, kailangan pang ipa-deliver na lang. Mga trabahador naman ang tumulong sa pagbaba ng mga pinamili mula sa truck. Habang ako naman ay nagpasyang mamasyal sa dragon fruit farm. Dahil naaaliw ako sa mga string lights na nakasabit sa ibabaw ng mga puno. Ma'am, Oh, ano? May kailangan ka? pasensya na po kayo sa nasabi ko kanina. Kung hindi pa kita sinungitan at piningot, hindi ka pa matatauhan. Alam mo, hindi naman kasi talaga maganda yung mga sinabi mo sa akin kanina, no? Eh kasi medyo nainis lang din talaga ako. At ano namang ikinainis mo sa akin, Aber? Maganda naman ako nakikipag-usap sa'yo nung unang beses tayo magkita, di ba? Ikaw tong masungit mulat sa puli. Nainis ako dahil bigla ka na lang din dumating dito kung kailan wala na si Don Roberto. Matagal ka na niyang pinapakiusapan. Buong akala niya talaga ayaw mo dito sa asyende. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan? Malaki talaga yung pagsisisi ko na hindi ko pinagbigyan yung hiling ni Papa noon, no? Kaya nga kahit papano babawi ako ngayon kahit wala na siya eh. Tapos parang pinapalabas mo pa na parang wala akong kaalam-alam. Abay natural, wala talaga akong alam tungkol dito sa farm. Kaya nga inaaral ko, di ba? Nagpapaturo ako. Dahil syempre hindi naman ako namahala dito ng ilang taon. Pero kaya nga susubukan ko, di ba? Nagpapatulong ako sa inyo ni Mang Ruben para matuto ako. Susubukan ko kahit mahirap. Ay, Pasensya ka na. masyasya. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Kaya mo, babawi ako sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga nalalaman ko. Mabuti naman kung ganun. Dahil kapag binastos mo pa ulit ako, hindi lang talaga pingot at sungit ang aabutin mo sa akin. Opo, ma'am. Siya nga po pala. Bakit ba kasi kayo talaga nandito? Bakit hindi po kayo nagpapahinga na lang sa mansyon? Eh, nalulungkot lang kasi ako dun eh. Sobrang tahimik. Kami lang ni Lola Nela yung nasa loob ng bahay. Saka, dito, naaaliw ako sa mga string lights na nakasabit sa puno. Ang ganda oh. Ay. Hindi mo ba nahalala? Ikaw yung nagpakabit niyan. Ha? Ako? Teka, paano nga ako nagpakabit nito? Hindi ko maalala. Madilim dito tuwing gabi kaya pinalagyan mo ng maliit na mga ilaw para kahit papaano lumiwanag. Talaga? Oo. Ako pala nagpakabit nito? Grabe, hindi ko talaga maalala. Fairness, ang talas ang memorya mo ah. Medyo. Teka, ibig sabihin, ito pa rin yung mga string lights na pinakabit ko dati? As in? Hindi na pundi? Oo, matitibay yung mga yan. Sinigurado ng papa mo na matagal yung mga ilaw na yan at hindi masisira kagad. Ay, si Papa talaga. Mahal na mahal ka talaga ni Don Roberto. Kaya hindi kanya pinilit sa kung ano mang ayaw mong gustong gawin o mga pangarap mo sa buhay. Doon ko lang naintindihan kung bakit masungit sa akin si Jericho. Akala ko dahil lang sa sinabi ni Mang Ruben, pero hindi pala. May mas malalim pang dahilan. May tunay na dahilan siya at naiintindihan ko na yon. Simula ng araw na yon, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Jericho. Hindi na siya nagsusungit, pero talagang hindi lang siya mahilig magsalita. Ito, hinog na ba to, ha? Hindi pa. Ito mga pakpak, masyado pang berde ang mga kulay. Pansinin nyo yung dulo nitong mga parang pakpak na to. Ito. Kapag medyo dilaw na, okay na po yan. At saka pulang-pula na dapat at malambot pag pinisil. Tingnan nyo. Teka, paano pisil? Ganito? Oh, Ay, hala! Uy, naku. Ano ba yun? Tumalsik yung laman. Akala ko ba pipisilin? Ma'am, sobra naman kasi ng pisil eh. Pinigaan nyo na po eh. Ganito lang, ma'am. Ay. Ito. Ganyan Sorry. lang. Ito. Hinog na po ito. Pagpitas ni Jericho ng isa sa mga bunga ng dragon fruit, iniabot niya iyon sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, saka marahang tinulungan kung paano pisilin ang laman nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko ng dahil sa kaba, lalo na nang humaplos ang palad niya sa akin. Alam ko na. Alam ko na kung paano. Bitawan mo na yung kamay ko Sorry po, ma'am. Hindi ko po namalayan. Ayos lang.
Ay, nga pala. Tara na. Mamimitas na tayo ng mga bunga doon, di ba? Sige, sige po. Ma'am, bakit ba kailangan mo pang malaman mamitas ng mga bunga ng dragon fruit? Eh, hindi mo naman kailangan mamitas dahil hindi mo naman trabaho to eh. Syempre, bilang may-ari ng farm, dapat alam ko kung ano yung proseso ng lahat. Dapat alam ko kung paano gumagana yung negosyo, di ba? Paano kung may magtanong sa akin? Tapos wala akong maisagot. Hindi napahiya naman ako nun. Para po pala kayong si Don Roberto. Ganyan din po siya. Alam niya ang lahat na nandito sa farm kahit na hindi siya yung natatrabaho. Basta may-ari siya. At yan din ang eksaktong dahilan niya kung bakit ginagawa niya ang lahat ng to. Syempre, no? Kanina pa ba ako magmamana? Ay, teka. Pwede bang wag mo na akong tawaging ma'am? Pati sana si Mang Ruben, pakisabihan mo na wag na akong tawaging ma'am, ha? Ewan ko ba? Feeling ko ang tanda ko pagka minamam ako. Nako mukhang hindi po namin kayo mapagbibigyan dyan dahil ikaw ang may-ari dito eh. Masyado namang nakakayang tawagin ka namin sa pangalan mo lang. Teka, paano ba? Di kahit wag na naman lang kayong magpo saka opo. Diba? Kasi sa totoo lang masyadong, alam mo na, nakaka-thunders. Bata-bata ka pa, hello. Sige ma'am. Pero hindi pa rin po magbabagong tawag ko sa'yo na ma'am ha. Para may respeto pa rin. Hindi ko inasahan na marami pala akong dapat matutuhan sa isang farm. Nakalimutan ko na ang farm ni Papa ay isang hasyenda na kailangang pamahalaan ng masinsinan. Hindi pala madali ang ginagawa ni Mang Ruben at Jericho. At sa sobrang hirap, kinailangan kong sumama sa kanila ng madalas, lalo na kay Jericho. Wow! Alagang-alaga niyo pa rin tong garden ni Mama, Lola Nelia. Ang gaganda pa rin ng mga tubo ng halaman, no? Abay, siyempre naman, no? Hindi ko pwedeng pabayaan ito. Kabilin-bilinan ni Don Roberto na kahit kailan ay wag ko raw itong pababayaan. Ay, maraming salamat po, Lola Nelia, ha? Ay, wala yun. Ano ka ba? Ay, teka nga. Parang napapansin ko, ha? Ay, nako nahuhulog na yata ang loob mo doon kay Jericho, ano? Nakikita ko kung paano mo siya titigan, eh. Ha? Ay, naku. Kayo talaga, Lola Nelia. Hindi po, no? Naging close lang po kami. Syempre, marami akong kailangang alamin sa farm. Ayun, ganun lang po yun. Kayo talaga, may issue. Ay, nako. Basta ang masasabi ko lang, mag-iingat ka kay Jericho, Eliza, ha? Po? Bakit naman po kailangan ko mag-ingat sa kanya? May problema po ba sa kanya? Ay, basta hanggat wala pang nagiging problema, mas mabuting makinig ka na laang sa akin, iha. Hindi pwedeng mahulog ang loob mo sa kanya dahil kakaiba siya. Lola naman eh. Dahil po ba kulay blonde yung buhok niya? Ganon. Ay, naku, hindi ako nagbibiro, iha. Oo at ampun nga siya ng papa mo simula nung bata pa siya. Sila Ruben at ang asawa na niya ang nagpalaki sa kanya. Pero ngayong wala na si Don Roberto, abay hindi na natin alam kung anong mga kaya niyang gawin. Ngayong wala nang kumokontrol sa kanya. Ako, Lola, ha? Kung makapagsalita po kayo ng tungkol sa kanya, parang may gagawin po siyang masama. Abay hindi naman imposiblihan, Eliza. Basta makinig ka na laang sa sinasabi ko sa iyo. At huwag mong ipagsasawalang bahala ito, ha? Nagdalawang isip ako sa mga sinabi ni Lola Nelia. Hindi niya sinabi sa akin ng buo ang dahilan niya, kaya hindi ko masabi kung tama bang paniwalaan ko siya. Hindi rin kasi ako yung tipo ng taong madaling maniwala sa sinasabi ng iba, lalo na kung wala namang ebidensya. Ika nga, to see is to believe. Kaya mas minabuti kong paniwalaan ko kung ano ang pinapakita sa akin ni Jericho. Hindi dahil sa gwapo siya, ha? Kung hindi dahil sa magandang ikinikilos niya. Nagdaan pa ang mga araw at nagsimula na kaming maging malapit pa sa isa't isa. Nakakakwentuhan ko na si Jericho at nakakabiruan na rin. Pero ang hindi ko inaasahan, kung kailan naging malapit na kami sa isa't isa, saka naman ako nakakita ng isang bagay na pinaghinalaan ko. Nasaan na ba si Jericho? Kanina nasa may kubo lang yun eh. Bigla na lang nawala. Parang ewan naman. Di man lang nagpapaalam. Sino yan? Sino yan?
Kung sino ka man, magpakita ka muna. Sino ba yan? Ma'am, Ay, Diyos ko, ano pong ginagawa niyo rito? ano ka ba naman? Kala ko kung sino na. Ano bang ginagawa mo dyan sa likod ng opisina? Wala, may hinahanap lang po ako. At ano naman ang hinahanap mo dyan? Alam mo bang kanina pa kita hinahanap ha? Bigla ka nalang nawawala kasi. Sorry, abala kasi ako sa pakikipag-usap sa mga trabahador kaya hindi na kita naistorbo. Hindi ko naman alam na hinahanap mo pala ako. Kahit na, hindi ka dapat umaalis na hindi man lang nagpapaalam, no? Ay, teka. Uy, may dumi ka sa gilid ng pisngi mo. Alisin ko lang. Wag! Ha? Grabe naman to, kumakahawi ng kamay ko. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Nakakailang lang kasi. Ako na magtatanggal. Dito ba? Sus, bakit ka ba naiilang? Parang others naman to. Walang pag-aalinlangan na inalis ko ang dumi sa gilid ng pisngi niya at nakita ang balahibo ng manok. Kaagad na tumaas ang kilay ko ron. Pero ang mas kinagulat ko ay nang bigla siyang kumurap at bigla ring nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Agad kumunot ang noo ko. Napatitig sa mga mata niya pero agad siyang umiwas ng tingin. Teka, bakit naging kulay dilaw yung mga mata mo kanina? Ano? Ano yun? Hoy, bakit bigla ka umiwas ng tingin ha? Bakit naman mag-iibang kulay ng mga mata ko? Imposible yung sinasabi mo, ma'am. Eh kung ganun, bakit ka nga umiiwas ng tingin? Kinakabahan lang ako sa'yo. Kung wala ka naman tinatago, ipakita mo sa akin yung mata mo. Sige na. Ano ba? Teka. Hindi nga kulay dilaw, tingnan mo pa. Nang lumingon siya sa akin, hindi na nga dilaw ang kulay ng kanyang mga mata. Bumalik na iyon sa kulay itim na para bang nagkamali lang ako nang nakita kanina. Bigla akong nagtaka. Dahil totoong-totoo talaga ang nakita ko kanina. Parang dilaw talaga ang mga mata niya. Pero paanong nangyari na bigla na lamang itong nakabalik sa kulay itim ng ganon kabilis? Di ba, ma'am? Ay naku, ano bang nangyayari sa akin? Namalikmata lang ba ako? Nakamuta lang yan, ma'am. Ha? Ang mabuti pa, sige na, ihatid na muna kita sa mansyon ninyo para makapagpahinga ka na. Kung ano-ano nang nakikita mo eh. Ay naku, mabuti pa nga. Ay teka, may dahilan nga pala ako kung bakit kita hinahanap. Eh kaso madilim na pala at gabi na. Hindi na mababasa yung mga nakasulat sa dokumento. Eh ayos lang ba kung sumama ka sa loob ng mansyon? Bala ko kasing magpasok ng auditor para dito sa Dragon Fruit Farm eh. Para alam mo na, mabawasan yung trabaho ninyo ni Mang Ruben. Para kasing sobra yung trabaho nyo kumpara sa sinasahod nyo eh. Sa tingin mo, ayos lang ba yun? Mabuti nga po yan, ma'am. Medyo nakakapagod rin po kasing trabaho yan eh. Sumama nga si Jericho sa loob ng mansyon. Sa may sala, doon namin inisa-isang binasa ang dokumentong nakita ko sa opisina ni Papa. Tinulungan niya akong ayusin ang mga iyon hanggang sa pareho na kaming inantok. Pero dahil sa dami pang dapat gawin, hindi ko naiwasang makatulog. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman kong may tila ba bumubuhat sa akin. Nang imulat ko ang mga mata ko, kinabahan ako nang makita si Jericho. Nakarga ako paakyat ng hagdan. Pero imbis na ipaalam sa kanyang gising na ako, nagtulog-tulugan na lang ako. Ay, dito na lamang sa kwarto niya, Jericho, ha? Ayan, ilapag mo na lang siya dyan Ito, ng dito. maayos sa kama. Oo, ayan. Ay, salamat sa'yo, iho, ha, sa pagbuhat sa kanya. Walang anuman po. Sige na po, Lola. Alis na rin po ako. Ay, teka, sandali. Ano po yun? Gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag mo na sanang maulit ang pagkakataong ito. Huwag ka na sanang sumama ulit dito sa loob ng mansion na kayong dalawa lang, ha? Bakit po? Natatakot po ba kayo na baka kung anong gawin ko kay Eliza? Abay, oo. Ay, takot na takot ako. Inaalagaan ko lang siya tulad ng pangako ko kay Don Roberto. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Dahil kahit ako, pinoprotektahan ko siya. Huwag niyo naman po sanang isipin na isa akong kalaban. Simula pagkabata, nandito na po ako. Ay, basta wag mong kalimutan na ikaw pa rin ang posibleng may kagagawa ng trahedya nung mga bata pa kayo. Hanggang ngayon, iniisip niyo pa rin po ba yan? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na hindi po ako yun? Talaga lang, ha? Sana nga talaga. Sana lang.
Hindi nga ikaw iyon. Nang dahil sa narinig kong usapan nilang dalawa, hindi na ako nakatulog pa ng maayos. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mga pinag-usapan nila. Gusto kong malaman kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Alam kong konektado iyon sa akin, kahit hindi nila sabihin. Maya-maya pa, nakatulog din ako kung kailan malapit ng mag-umaga. Kaya ang nangyari, tinanghali na ako ng gising. Nagtaka tuloy si Lola Nelia nang dumating ako sa kusina para maghanap ng makakain. Ay naku, akala ko'y nakaalis ka na ng maaga. Abahin, ngayon ka palang pala nagising. Opo, napasarap po yung tulog ko, Lola Nelia. May natira pa po bang almusal? Ay naku hindi ako nakapagluto ng almusal mo kasi hindi naman kita nakita kanina. Pero meron ako nilutong pantanghalian. Ang mabuti pa pagsabayin mo na laang brunch kung tawagin nila, hindi ba? Mabuti pa nga po, Lola, ganun na lang. Sabay na po tayo mananghalian na. Ay sige, nagugutom na nga rin ako Ay, siya nga po pala. Paano po ako nakaakyat sa taas? Sa huling pagkakaalala ko po kasi may ginagawa kami ni Jericho Tapos nakatulog na ako sa sobrang antok. Ay naku ano pa ba? Binuhat ka. Inakyat ka sa kwarto mo. Kailangan namang akong magbuhat sa'yo. Ay naku, masakit na ang kasukasuan ko. Hindi ko na kaya yun. Ganun po ba? Nakakaya naman po pala kay Jericho kung ganun. Wala ka man lang bang naramdaman kagabi? Hindi ka man lang ba naanimpungatan habang binubuhat ka pa akyat ni Jericho? Hindi naman po. Masarap nga po ng tulog ko Siguro po dahil ilang linggo nang babad yung katawan ko sa pagod. Sa Maynila po kasi sa harap lang naman po ako ng computer na nagtatrabaho. Samantalang dito talagang pisikalan po yung trabaho Sa initan pa. Kung sa bagay, nag-a-adjust pa siguro yung katawan mo sa bagong buhay mo dito sa probinsya. Ang mabuti pa kumain na tayo ha. Tara na. Sige po. Bilib din ako sa pagpapanggap ni Lola Nelia na para bang wala siyang ginawang pagbabanta kay Jericho. Kumain kami ng matiwasay. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa farm. Tinulungan ko sila Mang Ruben at Jericho sa pakikipag-usap sa mga kasosyo ng farm namin. Meron din kaming bagong kausap na isang manufacturer na balak daw umangkat sa amin ng maraming dragon fruit para sa produkto nilang organic juice. Ma'am Eliza, kumusta po ang pagtatrabaho rito bilang may-ari ng farm? Ayos naman po, Mang Ruben. Kayo para naman pong hindi tayo araw-araw magkasama kung makapagtanong kayo ng ganyan. Siyempre, kahit nakikita kong maayos ang kalagayan mo at mukhang mabilis ka namang natututo, gusto ko pa rin marinig ang sagot galing sa inyo mismo. Merong bang bagay na nahihirapan ka? Naku mahirap naman po lahat. Pero napapadali na lang po nang dahil sa inyo ni Jericho. Kaya salamat po talaga Napakatapat niyo po ang empleyado. Kaya salamat po talaga Ma'am, naging tapat lang din naman ako sa papa mo dahil naging mabait siyang amo mo. Kung masama ugali nun, hindi talaga ako tatagal sa kanya. Kung sa bagay po. Ah. Ay, siya nga po pala, Mang Ruben. Meron po akong gustong itanong sa inyo Ano yun, ma'am? May nasabi po kasi sa akin si Lola Nela tungkol sa pagkamatay raw po ng mama ko. Tinanong ko siya, tas ang sabi niya sa akin, isang aswang daw po yung pumatay sa kanya. Totoo po ba yun? Pero sekreto lang at dapat yun pa. Bakit naman niya sinabi sa inyo? Ako na po kasi pumilit sa kanya na sabihin sa akin. Ibig sabihin po, totoo po talaga yun? Oo. Totoo yun, ma'am. Teka, may kinalaman ba si Jericho sa mga aswang? Ay, nako. Grabe ka naman. Siyempre, wala naman, ma'am. Bakit mo namang naisip? Tao naman si Jericho, Pero bakit ho ganun? Anong bakit ba? Wala po. Siguro mali lang yung haka-haka ko. Imposible ngang may kinalaman si Jericho sa mga aswang. Napakabait niya Si Lola Delia ba ang
nagsabi niyan sa inyo, ma'am? Hindi po. Masyado lang po akong nag-iisip ng kung ano-ano. Sana po huwag niyo na pong banggitin pa yung napag-usapan natin kay Lola Nella sa kay Jericho, ha? Oo, sige. Walang problema. Hindi ako kumbinsido sa isinagot sa akin ni Mang Ruben. Pakiramdam ko, may alam siya base sa pagiging kabado ng boses niya. Ni hindi din siya makatingin sa akin ng diretsyo. Simula noon, hindi ko na mapigilan na maghinala kay Jericho. Palagi ko nang binabantayan ang mga kinikilos niya. Hanggang sa isang gabi, may napansin ako sa kanya. Pabalik na ako sa mansyon na makita ko siyang tumatakbo patungo sa likod ng opisina. Kinakabahang sinundan ko siya roon. At saktong pagdating ko, nabigla ako sa nasaksihan ko. Sa ilalim ng bilog na buwan, si Jericho unti-unting nagbabago ng anyo. Mula sa isang matipuno at gwapong binata, naging malahalimaw ang kanyang itsura. Jericho, anong nangyayari? Ikaw ba talaga yan, ha? Eliza, ano ginagawa mo rito? Ikaw nga. Aswang ka. Isa kang aswang! Hindi mo dapat ito nakita. Hindi. Napaupo ako sa lupa dahil sa labis na takot. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Hindi ko inakala na tama ang hinala ko. Iba pala kapag napatunayan mo mismo ang hinala mo. Kala ko, hindi na ako mabibigla. Pero ganun pa rin pala, nabigla pa rin ako. Habang tulala ako sa kawalan, naramdaman kong may humawak sa magkabila kong balikat. Nang lumingon ako, nakita ko si Lola Nelia habang ang nasa likod niya ay si Mang Ruben. Uminom ko na muna ng tsaa para kahit papano ay mabawasan ang panginginig mo. Alam niyo po yung tungkol kay Jericho. Alam niyo pong dalawa. Bakit hindi niyo man lang po sinabi sa akin ng diretsyo? Bakit kailangan ko pa pong malaman sa ganitong paraan? Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Kaya lang itong si Ruben ayaw niya. Siyempre, Lola Nelia, sino bang maniniwala na may aswang pa hanggang ngayon? Wala na. Lola Nelia, isa pa. Ano pa ba ang iisipin ni Ma'am Eliza kung ganyan? Mang Ruben, mas matatanggap ko pa kung sinabi niyo na kaagad sa akin. Ngayon hindi ko na alam Kung sa una pa lang alam ko na. Ay, Diyos ko. Naku Eliza. Ngayong alam mo ng katotohanan tungkol sa kanya, ano nang balak mong gawin? Di ba't sabi ko sa iyo mag-iingat ka sa kanya? Pero hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ngayong alam mo na imposible namang hindi ka pa mag-iingat. Hindi ba, Ruben? Lola Nelia, bakit ba masyado niyong pinapakabato si Ma'am? Hindi naman nananakit si Jericho. Mula nung sanggol pa yan, nasa amin na yan. Kami na nga asawa ko nagpalaki dyan kahit kailan di man yan nanakit. Posible naman na dahil nagtitimpi lamang siya, hindi ba? Baka nga hanggang ngayon pinipigilan niya lang ang sarili niya na makapanakit ng tao. Pero hanggang kailan naman niya makakapagpigil? Hindi mo ba lang pa naiisip yun? Ako ang nagpalaki dyan. Kabisado ko yan. Ay naku, tama na nga po yung pagtatalo niyo. Huwag na po kayong mag-away. Susubukan ko pong hindi baguhin yung pakikitungo ko kay Jericho. Kasi kahit papano, lumaki naman po siya rito tulad ng sinabi ni Mang Ruben Mabait po siya. At isa pa, si Papa po yung umampon sa kanya talaga, di ba? Kaya susubukan ko pong baliwalain yung nakita ko. Sinubukan ko naman ang lahat ng makakaya ko para makalimutan ang naramdaman kong takot nang makita ko ng ibang anyo si Jericho. Pero nahihirapan akong gawin. Hindi dahil sa takot ko sa kanya, kundi dahil nadismaya ako ng husto. At ang dahilan ng pagkadismaya ko, hindi ko rin talaga alam kung ano. Ma'am, sandali lang ma'am. Ma'am, pwede mo mag-usap muna tayo saglit? Eliza! Nako, ano bang pag-uusapan natin? Di ba ang sabi ko sa'yo, wag mo na akong hahawakan at lalapitan pa? Pero ano tong ginagawa mo? Lumalapit ka pa rin. Nandidiri ka ba sa akin? Dahil isa akong aswang? Hindi ako nandidiri sa'yo. Naiinis ako dahil hindi mo sinabi sa akin yung totoo. Yung totoo mong pagkatao. Higit sa lahat, ikaw dapat yung unang nagsabi sa akin Paano ko sasabihin sa'yo kung ganito ang magiging reaction mo? At ano? Balak mong habang buhay na lang itago sa akin, ganon? Eliza... Hayaan mo na lang muna ako, pwede ba? Kaya please lang,
Huwag mo muna akong piliting kausapin ka. Kung ganun, sige. Mas mabuti nga yatang umalis na lang ako kaysa pareho tayo masaktan ng ganito. Ano? Nasasaktan? Bakit ka naman nasasaktan ha? Ako ngayon dapat na nasasaktan eh. Nasasaktan ako dahil nasasaktan ka. Hindi ko matim na nakikita kang ganyan. At kung palagi kitang nakikitang ganyan, mas mabuti pa umalis na lang ako. E di umalis ka. Para bang pinagbabantaan mo pa talaga ako? Sige, kung yan ang tingin mo magpapagaan sa loob mo, aalis ako. Ang buong akala ko, hindi seryoso si Jericho sa sinabi niyang aalis siya. Na nasabi niya lang ang salitang yon dahil masama ang loob niya sa akin. Pero kinabukasan, hindi ko inaasahan. Dumating na lang bigla si Mang Ruben sa mansyon, bitbit ang isang papel na naglalaman ng sulat mula kay Jericho. Oh, Mang Ruben, ano pong ginagawa niyo rito? Ang aga niyo naman po yata. Ma'am, nagising ako nitong umaga na nawawala na si Jericho. Po? Pero, paano pong nawawala? Eto ma, may iniwan siya sulat sa kwarto niya. Ay, naku. Tinutuon niya nga yung sinabi niyang aalis siya. Ano bang iniisip no na talagang umalis nga ng dahil lang sa ayaw kong lumapit siya sa akin? Gusto ko lang namang maiwasan siya eh. Pero ang kulit-kulit niya. Malamang ma'am, iniisip niyang nakakahiya na manatili dito na alam niyang natatakot ka sa kanya. Mang Ruben, hindi naman po ako natatakot sa kanya. Yun ang pinapakita mo ma'am. Sayang at magaling pa naman si Jericho. Pero kung hindi ka talaga komportable sa kanya, wala naman tayong magagawa. Mas mabuti na nga na umalis na muna siya. Ay nakoy, lalaking yun talaga, oo. Ay napaka-sarkastikong magsalita. Eliza, huwag kang magpapadala sa pangungonsensya niya si Ruben ha. Tama lang na umalis na yung si Jericho. Dahil mahirap nga naman talaga may kasamang aswang sa bahay, aba. Buong akala ko, magiging komportable na nga ako na wala siya. Pero imbis na gano'n ang mangyari, habang lumilipas sa mga araw na wala siya, unti-unti ko siyang namimiss. Unti-unti kong hinahanap ang boses niya, ang paraan kung paano siya bahagyang ngumiti at kung paano niya ako alalayan sa lahat ng bagay. Sa loob ng halos 2 linggong wala si Jericho, doon ko napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit masama ang loob ko sa natuklasan ko tungkol sa pagkatao niya. Iyon ay dahil mahal ko na siya. Hindi ko mapigilang bumuntong hininga habang naglalakad sa gitna ng taniman ng dragon fruit. Pinapanood ko ang mga string lights na nakasabit sa ibabaw ng puno. Ay, kung alam ko lang noon yung nararamdaman ko para sa kanya, edi sana hindi siya umalis. Sino yan? Diyos ko. Aswang! Napasigaw ako sa matinding takot nang makita ang nakakatakot na itsura ng aswang. Hindi katulad ni Jericho na walang pakpak at malaki lang ang katawan. Ang aswang na ito ay mukhang pahaniking kasing laki ng tao. Ang mas nakakatakot pa sa kanya ay ang napakahaba nitong dila na pilit akong inaabot. Mabuti na lang at nagawa kong makatakbo ng napakabilis. Pero sobrang bilis lumipad ng aswang. Sa isang iglap, nasa harapan ko na siya habang nakangisi na parang nang-aasar. Agad akong dumampot ng bato at pinagbabato ito sa kanya. Pero parang wala lang ito sa kanya. Hanggang sa sumugod na nga ito sa akin. Wala na akong nagawa nang maitumba niya ako at umibabaw ito sa akin. Pakiusap! Huwag mo akong papatayin! Babayaran kita! Kahit magkano gusto mo ibibigay ko! Pakiusap! Kahit pa lang ako, bitawan mo ako! Wag! Wag! Mabilis na tumusok sa balikat ko ang matalas niyang dila. Napasinghap ako sa matinding sakit na naramdaman ko. Nang mga oras na yon, walang ibang laman ng isip ko kundi ang pagdarasal na sana may dumating para tulungan ako. At tila sinagot ng Diyos ang dasal ko. Dahil sa isang iglap, bigla na lang lumipad palayo ang aswang na kamuntikan ng lumapa sa akin. Iniinda ko pa ang matinding sakit sa sugat na natamo ko
nang makita ko kung paano ito pinatay ng isa pang aswang. At ang aswang na iyon ay walang iba kundi si Jericho. Mama Liza! Liza, Diyos ko! Hindi dapat ako umalis, kasalanan ko to. Jericho, Huwag ka na magsalita, kailangan mo magamot ka agad. Kumapit ka sa akin, dadalhin kita sa mansyon. nang buhatin niya ako, tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako nang maramdaman kong sobrang kirot ng balikat ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Lola Nelia. Matyaga niyang nililinis ang mga sugat ko. Sabi ko naman sa'yo, Lola Nelia, hindi si Jericho ang kalaban dito. Dahil nga sa kanya nagkaroon tayo ng proteksyon eh. Pero kapag nawala siya rito sa hasyenda, saka makakapasok ang mga aswang? Ay paano ka naman nakakasiguro na hindi niya kakampi yung aswang na yun? Eh paano kung nagpapasikat lamang siya kay Eliza para hindi siya pag-isipan na masama? Hindi ba? Teka, Ay, Diyos ko! Ay, gising ka na! Sa wakas! Mama Liza, kung kakampi nga po ni Jericho yung aswang na sumalakay sa akin kanina, paano niyo naman po ipapaliwanag, Lola Nelia, na pinatay niya yung aswang? Ay... Teka, hindi ko rin alam eh. tama. Nasaan na po si Jericho? Ano pa ba? Pinalis ni Lola Nelia. Natakot na baka mamaya saktan ka raw ni Jericho eh. Lola naman eh. Gusto ko po sana makausap si Jericho. Eh paano nga sugatan ka? Paano na lang kung matukso si Jericho sa dugo mo? Eh bigla ka na lamang sakmalin. Lola naman, kung sasaktan po ako ni Jericho, di sana kanina niya pa ginawa. Hindi na sana niya ako niligtas dun sa masamang aswang na yun. Kaya sige na po, pakiusap naman. Gusto ko po siyang makita saka makausap. Ano, Lola Nelia, hindi mo pa rin ba papapasukin si Jericho? Ay nako, o siya sige na. Tawagin mo na. Sige, Mama Liza. Mag-iingat ka lang ha. Hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig ni Mang Ruben sa huling sinabi niya. Pero alam ko na may ibig sabihin iyon. Habang hinihintay si Jericho na pumasok sa mansyon, pinagmasdan ko ang mga ikinikilos ni Lola Nelia. Doon ko lang napagtanto kung gaano siya katutol kay Jericho. Yung kahit na ipinapakita naman ni Jericho ang kabaitan niya, pero parang hindi iyon nakikita ni Lola Nelia. Mama Liza, kumusta na yung pakiramdam mo? Ayos naman na. Lola Nelia, pwede po bang iwan niyo po muna kami saglit ni Jericho? Ha? Abay, bakit naman? Eh mas mabuti nga kung nandito ako para mabantayan kita. Sige na po, Lola Nelia. Hayaan niyo po muna kami mag-usap saglit, ha? Halika na, Lola Nelia. Ay, Masyado ka naman pantay, sarado kay Mama Liza. Para hindi mo nakita lumaki si Jericho. Tara na. naku, siguraduhin mo laang na hindi mo sasaktan si Eliza, ha? Siya, kuya, alis na. Aray, Ikaw nakakainis ka. ano para saan yung palo na yun? Ikaw kasi nakakainis ka. Bigla-bigla ka nalang umaalis. Bigla ka nalang nawala na hindi mo lang nagpapaalam ng maayos. Ano bang tingin mo? Hindi kami nag-aalala sa'yo, ha? Na wala kami pakialam kung ano mang mangyari sa'yo? Jericho naman, ano ba? Akala ko ba ayaw mo sa akin? May sinabi ba akong ayaw ko sa'yo? Ang sinabi ko, hayaan mo lang muna ako. Gusto ko na space. Pero hindi ko naman sinabi na sobrang laki space yung ibigay mo sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na ganyan paling nararamdaman mo. Ang akala ko talaga mas mapapabuti ka kapag wala ako. Di mo lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Alam mo bang araw-araw ako nag-aabang na sana bumalik ka? Bakit mo ba kasi ako inaabangan? Kasi namimiss kita. Namimiss ko yung mukha mo. Yung buhok mong kulay mais. Yung pasimpleng ngiti mo. Basta, yung ikaw. Namiss kita. Nahihirapan akong wala ka sa... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan sa labi ko. Saglit lang ang halik na yon, pero mabilis din itong napatibok ng malakas ang puso ko. Nang lumayo siya sa akin,
Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pangungulila. Yung mga mata niya tulad ng sa akin. Tulad kong nangungulila rin. Ewan ko ba, pero hindi ko napigilan na sarili kong humalik pabalik. Sa pagkakataong iyon, mas matagal na. Mas ramdam ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Mas nabawasan ba yung sakit ng balikat mo? Oo. Salamat sa ginawa mo Nakaramdam ko, mas gumagaling na ako. Gagaling na yan. Teka, ano bang ginawa mo? Sinipsip mo yung balikat ko tapos biglang gagaling na? Medyo nakakailang pa nga rin hanggang ngayon. Inalis ko lang yung kamandag sa sugat mo. Mukhang hindi naman marunong manggamot si Lola Nelly eh. Kung hindi ko inalis yung kamandag ng aswang, malamang kinamatay mo na yun. Ha? Teka, di kaya sinasadya ni Lola Nella na patayin na lang ako? Bakit mo naman nasabi yan? Sa pagkakatanda ko, hindi naman ganong klaseng tao si Lola Nelia. Noon. Pero ngayon, parang nag-iba siya. Ewan ko, hindi ko alam pero parang kakaiba na yung pakiramdam ko sa kanya eh. Parang hindi na siya yung dating Lola Nella na nakilala ko. Huwag mong sabihin pinaghihinalaan mo si Lola Nelia. Masama na kung masamang mag-isip ng ganito sa kapwa pero ganito talaga yung nararamdaman ko sa kanya eh. Ewan, parang may malaki nagbago talaga sa kanya. Ang totoo niya, nakala ko ako lang nakapansin. Hindi rin naman siya ganun sa akin dati. Tanggap niya ako. Wala siyang sinasabi kahit anong mga bagay patungkol sa pagiging aswang ko. Lalo na sa mga bagay na makakasakit ng damdamin ko. Posible kayang mangyari yun? Nasa isang iglap, bigla na lang nagbago yung ugali ng isang tao? Hindi rin ako sigurado. Pero kung ano man ang mangyayari sa kanya, subukan nating alamin. Hindi natin dapat hayaan lang. Minanmanan nga namin si Lola Nelia. At ang una kong napansin ay parang nag-iba ang lasa ng luto niya. Napansin ko rin na parang hindi siya makatingin ng maayos sa akin. May mga pagkakataon pa nga na nakakalimutan niya ang pangalan ng mga tauhan sa farm. Hindi ko naman masabi na nag-uulanin na siya. Dahil iba ang ugali na nag-uulanin sa biglang nag-iba ang ugali sa pakikitungo sa kapwa. Oh, may napansin ka ba kay Lola Nelia? Oo, parang marami nga talaga nagbago sa kanya, Jericho. Alam mo ba, nakausap ko rin si Mang Ruben. Ang sabi niya sa akin, hindi na raw si Lola Nelia ang nakakasama natin. Ha? Madalas nga naamoy kong dugo ng kagaya kong aswang sa kanya. Ano? Pero kung may sinusuot siyang agimat, ibang usapan din yun. Teka, ibig mo sabihin, sa tingin mo, aswang na si Lola Nelia? Posibleng nagbabalat kayo lang siya. At posible rin na siya ang pumatay sa mama mo. Ano? Sa pagkakatanda ko, isang matandang aswang na wakwak ang pumatay sa mama mo. Alam ko dahil ako mismo nakakita ng pagsalakay ng wakwak sa kanya bukod sa kuya mo. Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kung aswang nga si Lola Nelia, paano naman ako? Hindi ko kayang tumira kasama siya, no? Hindi siya katulad mo na mapagkakatiwalaan ko. Kung ganun, sige. Kung ayos lang sa'yo, titira ako sa loob ng mansyon. Titira ka dito? Nakasama ko? Oo, para mabantayan kita. Pero baka naman magtaka si Lola Nelia nang kapag tumira ka tapos sa kwarto ko ikaw matutulog. Ano ka ba naman? Ang laki-laki ng mansyon ninyo eh. Siguro naman merong ekstrang kwarto sa mansyon ninyo. Ha? Oo nga no. Bakit nga ba ganun yung naisip ko? Ikaw baka mag-isip ngayon. Uy, hindi no. Grabe ka. Hindi ko inisip yun. Ewan ko ba? Ano bang iniisip mo kasi? At saka wala naman akong sinabi na nag-iisip ka ng masama. Ang sinasabi ko lang naman, iba ka kung mag-isip. Bakit ba kasi iniisip mo na sa kwarto mo ako matutulog? Ay naku ewan, isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Kung gusto mo namang matulog ako sa kwarto mo, pwede naman. Kung talagang natatakot ka kay Lola Hoy! Nelia. Hindi Hindi ko pwede matulog sa kwarto ko kahit kailan, che. Uy, sandali lang, Eliza. Ito naman, masyado namang seryoso. Nagbibiro lang naman ako, oy! Hindi kasi magandang biro yun, oh. Dahil sa sobrang inis ko, imbis na tumulong sa pagbubungkal ng lupa, iniwanan ko na lang si Jericho. Nahihiya talaga ako sa bigla kong nasabi na yon. Hindi ko alam kung bakit biglang sumagi sa isip ko na magkakasama kami sa iisang kwarto. Kahit hindi naman talaga dapat. Buong araw ko tuloy siyang iniiwasan hanggang sa sumapit ang gabi at kinailangan ko nang umuwi sa mansyon.
Nakalimutan ko naman na napag-usapan nga pala namin na tutuloy muna siya sa mansyon habang minamanmanan namin ang kilos ni Lola Nelia. Umiiwas ka pa sa akin. Nagkikita rin naman tayo dito. Sige, mang asar ka pa talaga. Aba, teka. Anong ginagawa mo nito, Jericho, ha? Magandang gabi po, Lola Nelia. Ay nako, walang maganda sa gabi. Ang gusto kong malaman ay kung bakit na narito sa mansyon. Hindi ba't sabi ko wag ka nang tutuntong rito? Lola Nelia, ako po yung nagdala sa kanya dito. Ano ka ba? Ay ano ka ba naman, Eliza? Lola Nelia, baka po nakakalimutan ninyo ha? Hindi na po ako bata. Marunong na po akong gumawa ng sarili kong desisyon at isa pa, ako pa rin po ang amo rito. Kaya may karapatan po ako kung sino yung gusto kong patirahin sa mansyon ko. Aba, teka, papatirahin? Patitirahin mo siya rito sa loob ng mansyon? Opo, inatake po ako ng aswang Lola Nelia. At hanggang ngayon, natatakot pa rin po ako sa tuwing naaalala ko yung nangyaring yun, no? Kaya mas mabuti po kami magbabantay sa akin lalo na kung lalaki. At hindi lang basta lalaki, yung may kakayahan na ipagtanggol po ako sa aswang. Ay naku, bahala ka na, Eliza. Basta ha, binalaan na kita tungkol sa Jericho na yan. Ay naku, ewan ko na laang kapag inatake ka na lang na ng biglaan. Ibang-iba na talaga ugali niya. Hindi na siya yung Lola Nelia na minsang nag-aalaga sa akin noon. Ay naku, kaya nga. Sa tingin mo ba, hindi na talaga siya si Lola Nelia? Anong ibig mong sabihin? Baka kasi may nanggagaya sa kanya. 'Di ba? O baka si Lola Nelia talaga? Sadyang ngayon lang talaga lumabas ang tunay niyang ugali. Ewan ko. Subukan na lang nating alamin. Hindi tayo matutulog ngayong gabi ha. Umangal pa si Jericho nung una. Ang sabi niya sa akin, mabilis naman daw siyang magising kapag may naririnig siyang ingay sa paligid. Kaya ayos lang na matulog kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag. Para sa akin, mas mabuti na yung handa kaysa lumalim pa ang tulog naming dalawa. Patakas na pumasok si Jericho sa kwarto ko. Doon ay nag-abang kami ng kung anumang ingay na pwedeng gawin ni Lola Nelia. Sobrang tahimik kasi ng mansyon, lalo na sa gabi. Kaya kahit na kaunting kaluskus lang, maririnig na kaagad. Kape ka na muna para naman mabuhayan ka ng dugo. Kanina ka pa hikab ng hikab dyan eh. Paano ba naman? Alas 3 na ng madaling araw. Ho? Wala pa rin tayong naririnig na kahit anong kaluskos. Alam mo, mabuti pa. Puntahan na natin siya sa kwarto niya para malaman natin kung anong ginagawa niya. Paano kung magising? Mas mabuti na yung sumugod tayo na sigurado, no? Wala naman tayong lakas nito kapag nahuli natin siya. Pagod at antok na tayo. Ayan, pampagising, pampakabog ng dibdib. Hindi ko kailangan ng pampakabog ng dibdib. Baka mamay sumabog pa yung puso ko niyan eh. Bakit naman sasabog yung puso mo? Ano tong kape, bomba? Hindi. Pero makita pa lang kita, kumakabog na yung dibdib ko. Ano yon? Corning bumanat nakakainis. Shh! Bakit? Pwede ba huwag ka masyadong maingay, baka mamay marinig tayo ni Lola Nelia eh. Ay, oo nga pala. Paano yan? Kung sakali man na aswa nga talaga si Lola Nelia, paano ako lalaban sa kanya? Dapat may alam akong panlaban, di ba? Sino nang sabi sa'yo na lalaban ka naman? Kaya nga ako nandito para ipaglaban ka. Kung sakali man na bigla siyang maging aswang sa harapan natin, magtago ka. Hindi ka pwedeng tumulong sa akin. Ha? Pero paano naman kung napakalakas nun kaysa sa'yo? Huwag kang magalala, wala pang aswang na nakakatalo sa akin. Wow ha? Yabang naman dyan. Hindi naman ako nagyayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Talagang wala pa nakakatalo sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero para sa akin parang napakahina naman ng lahat. Parang ako yung pinakamalakas. Grabe. Kakapit lang ako sa upuan na napakalakas ng hangin. Ipo-ipo. Wala naman ako nararamdaman na hangin Tingnan mo ayun tingin ka doon. Saan? Wala naman Ayun nga. Nasaan? Wala naman. Ay, hala. Ako sorry. Aray. Ikaw naman. Hindi ko sinasadya Hina mo naman kasi makagets eh. Pension 1 yan. Ngayon, marunong ka na magbiro sa akin Ikaw kasi. Ang hilig mong mang-asar. Ngayon ako naman yung mang-aasar. Gantihan Paano lang. kung gantihan kita ulit Ganon. Gantihan pala ha. Oh, Ano?
Natigilan ako sa sasabihin ko nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinatak ako papalapit sa kanya. Namilog ang mga mata ko dahil sa sobrang gulat habang nakatitig sa magaganda niyang mga mata. Kahit wala ng kape, nagawa niyang pakabugin ng husto ang puso ko. At mukhang maging siya ay nagulat din dahil natigilan siya. Maya-maya pa, unti-unting naglapit ang mukha naming dalawa. Hanggang sa naudlot iyon dahil sa narinig naming dalawa. Ano yun? Dito ka lang. Titignan ko. Teka, pero baka mamaya dito pala pumunta. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Bakit parang mas lumalapit yung tunog? Dito ka lang, dito ka lang. Diyos ko. Huwag kang susunod sa akin. Dito ka lang ha. Habang nakahawak ako sa likod ni Jericho, unti-unti siyang lumapit sa pinto. Mahigpit na hinawakan niya ito bago niya binuksan. Pero laking gulat namin nang makita si Lola Nelia. Nakasuot pa ito ng puting bestida habang mariing nakatingin sa aming dalawa. Aba, anong ginagawa ninyong dalawa sa iisang kwarto, ha? Lola, bakit gising pa po kayo? Bakit gising pa ako? Abay, ang ingay ninyong dalawa. Rinig na rinig ko ang bulungan ninyo. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tumira ka ba rito para lamang harutin at landiin si Eliza, ha? Teka, hindi ikaw si Lola Nelia. Ano bang pinagsasasabi mong Hindi bata ka? ikaw yan. Kaya bigla ka na lang nagbago. Lalo na yung mga pakikitungo sa amin. Ay nako, Eliza. Naririnig mo ba ang sinasabi ng damuhong lalaking ito? Nagpapatawa. Hindi na raw ako ito. Kung hindi ako ito, sino ako? Isa kang aswang na nagbabalat kayo. Yan ba ang sinasabi mo kay Eliza? Para makapasok ka sa mansyong ito, ha? Para makuha mo siya at maangkin. Ano bang patunay mo na hindi nga ako si Nelia, ha? Ganun ha. Eliza, gawin mo na! Ano ka mo? Anong gagawin ninyo? Gagawin ko to. Eliza! Bakit mo kinuha ang kwintas ko? Dahil alam kong hindi lang ito basta kwintas. Isa tong anting-anting na ginagamit mo para itago ang totoong anyo mo. Ngayon naamoy ko ng dugo na nananalaytay sa'yo, Lola Nelia. Isa kang aswang. Hindi ko alam kung anong problema mo, Jericho. Bakit mo ba ako ginaganito? Sino ka? Sabihin mo dahil hindi ikaw si Lola Nelia. Hindi ganyan ang naamoy kong dugo sa kanya. Siguro nga tama na ang pagpapanggap. Pagod na rin akong magpasensya. Ilang buwan na rin ako nang titiis dito. Kaya sige, dalawa na kayong papatayin ko! Napasinghap ako nang makita kung paano nagpalit ng anyo si Lola Nelia. At hindi katulad ng wakwak o ng itsura ni Jericho. Mas malaki at mas nakakatakot ang pagkaaswang niya. Ang buhok niya ay kulay puti at ang kanyang balat ay kulay itim. Napaatras akong bigla pero hinawakan ni Jericho ang kamay ko at sinigurong hindi ako makakalayo sa kanya. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko inasahan na ganon ang magiging itsura niya. Si Lola Nelia! Nasaan na si Lola Nelia? Wala na ang Lola Nelia mo, Eliza. Patay na siya. Matagal na siyang nalusaw sa tiyan ko. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Aswang ka! Bakit mo ginawa yan kay Lola Nelia? Bakit? Diyan ka lang sa likod ko, Eliza. Ako nang bahala sa kanya. Agad na sumugod ang aswang kay Jericho. Pero hindi siya nagpatalo. Nagbago rin ito ng anyo at naging isang aswang na kubura. Yon ang sabi niyang uri niya. Hindi ko na kinayang manatili sa likod ni Jericho dahil sa sobrang tindi ng labanan nilang dalawa. Halos hindi ko na makita ang bawat galaw nila. Pero bawat kilos ay tumatama sila sa mga gamit. Maraming nahuhulog, maraming nababasag. Hanggang sa nahawakan ni Jericho ang batok ng aswang at saka ito binitbit palabas ng kwarto. Huwag kang sumunod sa akin, Eliza. Diyan ka lang. Teka, hindi pwede! Jericho! Hindi. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo si Eliza? Hindi! Maraming nagnanais na makuha ang yaman niya. Kaya marami ang papatay sa kanya. Hindi pwede to. Tumigil ka na. Tumigil ka na.
Sunod-sunod na pinagsusuntok ni Jericho ang aswang. Dahil sa tindi ng labanan, umabot sila sa labas ng kwarto ko. Maya-maya pa, nahulog sila sa baba. Nataranta ako pababa na hagdanan. Nakita ko silang dalawa. Kahit na nahulog na sila sa unang palapag, patuloy pa rin silang naglalabanan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kung paano sila patitigilin. Hanggang sa naisip kong bumaba sa hagdan. Dumiretso ako sa kusina habang hindi nila ako pinapansin para sana maghalugog ng asin at bawang. Pero nagulat ako nang makita kong wala ni isang butil ng asin o bawang sa kusina. Bigla akong nagtaka, lalo na nang bumukas ang pinto palabas ng kusina. Pumasok si Mang Ruben na may dalang itak at mga nakapalupot na bawang sa leeg. Mama Liza! Mama Liza! Nasa si Ruben! Jericho! Nasa si Jericho! Nandun po sa loob, nakipaglaban sa aswang. Hindi talaga si Lola Nela yun, aswang na siya. Ay, Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Teka ito, sa'yo na itong bawang. Huwag mo alisin yan hanggat maaari, ha? Pero Mang Ruben, saan po kayo pupunta? Tutulungan ko si Jericho. Ano? Hindi niya kakayanin ang paparating ng mga aswang. May paparating pang ibang aswang? Mahirap ipaliwanag pa sa magtago ka lang dito. Dito, may basement dito. Dito ka magtago. Saang basement? Dito, ma'am. Sa tinagal-tagal kong nakatira sa mansyon, ni minsan ay hindi ko nakita ang binuksan ni Mang Ruben na pintuan mula sa sahig ng kusina. Pagbukas niya, bumungad ang hagdan. Teka, paano po nagkaroon ng ganyan dito? Basta Mama Liza, kapag natapos ang lahat ng ito, ipapaliwanag ko sa'yo. Pero, paano kung hindi kayo makaligtas? Paano kung mapahamak kayo? Kayo ni Jericho? Hindi bale, may kikwento naman sa'yo ng asawa ko, ma. Sige na, pumasok ka na sa loob. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ka namin pinapalabas dito sa basement, ha? Kahit nag-aalangan dahil natatakot ako na baka hindi nila kayanin ang pakikipaglaban sa aswang. Sa kabilang banda, ano naman ang magagawa ko? Wala rin naman akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya dapat lang na imbes na iligtas pa nila ako na mismo ang magtago. Tiniis ko ang mararahas na kalabog habang nasa ilalim ako ng basement. Nanginginig ako sa sobrang takot at hindi ako mapakali. Gustong-gusto kong lumabas. Gusto kong tumulong sa kanila. Hanggang sa may napansin akong cabinet na nasa loob ng basement. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at dumiretso ako roon para maghalughog. Hanggang sa may nakita akong isang sulat. Eliza, gising. Eliza. Jericho? Jericho, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ang dami mong sugat. Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Wala mong masakit sa'yo? Oo, ayos lang ako. Ano ka ba naman? Ako pa talagang tinatanong mo samantalang ikaw nga itong napakaraming sugat. Mabuti naman at nakaligtas ka. Jericho! Jericho! Diyos ko! Tulong! Tulong! Jericho, gumising ka! Mama Liza! Si Jericho! Nandito po ako! Nandito po kami, Mang Ruben. Sugatan po siya tapos hinang-hina, Mang Ruben. Bigla na lang nawala ng malay. Nasobra siya sa pagod. Kahit ako'y napagod din ako eh. Pero mabuti na lang at may tumulong sa amin ng mga manunugis. Ayos na ang lahat, Mama Liza. Hindi mo na kailangan pa mag-alala. Pero paano maayos? Si Jericho po wala siyang malay. Hayaan mo lang siya magpahinga. Nagpatawag na ako ng mga albularyo na pwedeng kumabot sa amin. Hayaan mo at paparating na sila. Sigurado po bang ayos lang talaga si Jericho? Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nawala siya, Mang Ruben eh. Parang awa niyo na po. Gawin niyo po lahat para maligtas siya, ha? Siya na lang po yung dahilan kung bakit ako unti-unting naging maayos pagkatapos ng pagkawala ni Papa. Kaya sana naman ayos lang siya. Ay nako, mukhang nahulog na talaga ang loob ninyo sa isa't isa, Mama. Hindi ka ba natatakot na isa siyang aswang, Mama Liza? Natakot po ako sa kanya nung una. Natakot ako na may isang pinagkakatiwalaan akong tao na hindi po pala tao, aswang pala. Pero habang tumatagal po nakasama ko siya, napagtanto ko na hindi lang siya basta isang aswang, Mang Ruben eh. Oo, aswang nga talaga siya. Pero sa totoo lang, mas tao pa siya kaysa sa mga masasamang tao. Mama Liza, hindi ko alam kung paano kita patatahanin eh. Alam ko natatakot ka lang dahil baka mawala siya. Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang totoong kwento ni Jericho?
Bakit po? May ibang kwento pa po ba siya na hindi sinasabi sa akin? Teka, meron nga po pala ako nakitang sulat sa loob ng cabinet. Pinasa ko kanina tapos nakita ko na last will and testament po pala ni Papa kasama po si Jericho. Bakit po siya kasama sa last will and testament ni Papa? Dahil nga ayaw mong pamahalaan ditong mansyon at asyenda, di ba? Oo nga po pala. Ano po yung kwentong sinasabi niyo? Si Jericho ay anak ng aswang na kaibigan ng papa mo. Teka, ibig pong sabihin, alam din pala ni Papa yung buong pagkatao ni Jericho? Noong una, hindi alam ng papa mo. Kaya pinahanap niya ang mga magulang dito sa kahit saang panta ng lugar dito sa atin. Hanggang sa biglang dumating ang tatay ni Jericho dito sa mansyon. Ang tatay ni Jericho ay isang aswang na tumutulong kay Don Roberto para lumago ang farm. Pero nung gumanda na ang kita, umalis na at nawala na parang bula. Yung pala, natuntun siya ng mga wakwak na may galit sa tatay ni Jericho. Teka, hindi ko po maintindihan, Mang Ruben eh. Kung alam na pala ng tatay ni Jericho na alam na mga wakwak kung nasan sila, bakit niya pa iniwan dito si Jericho? Dahil alam ng tatay niya na hindi maiisip ng mga wakwak na dito niya dadali ng anak niya. Dito sa lugar kung saan tumakas na siya. Teka, yung pumatay na aswang kay Mama, sino po yun? Isang ligaw na aswang. Muntik na rin mapatay ang kuya mo kung hindi lang dumating sila Jericho at nilapanan ang ligaw na aswang na yon. Diyos ko. Teka, si Lola Nelia, sino po talaga yun? Bakit siya nagpapanggap na si Lola Nelia? Isa siyang wakwak na aswang na may lahing hunyago. Kaya niyang magbalat kayo. Pinatay niya si Lola Nelia nang malaman niyang nandito ka na. Diyos ko. Kung ganun, sino siya? At anong kinalaman niya sa lahat ng to? Isang kahaman sa pera na matagal nang nagtatrabaho dito. Gusto niyang angkinin ang lahat ng ari-arian ni Don Roberto. Sumunod silang lahat sa aswang na pumatay sa mama mo. Kaya rin nandito si Jericho. Kaya hindi niya kayang mawala ang isang aswang na tulad ni Jericho dahil siya mismo ang protekta sa asyendang nanditong tinayo ng papa mo. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng narinig ko. Akala ko dati sa pelikula lang nangyayari ang ganitong klaseng revelasyon. Pero pati pala sa totoong buhay, nangyayari rin. Kahit pala ako, makakaranas din ng ganito. Nang magamot ng albularyo si Jericho at Mang Ruben, bumuti na rin sa wakas ang mga sugat na natamo nila. Si Jericho, medyo nahirapan siyang gumaling dahil sa dami ng sugat na natamo niya. Pero mabuti na lang at aswang siya. Kung sa normal na tao, baka abutin ng ilang buwan ang pagpapagaling nito. Pero siya, inabot lang ng 1 linggo. Ay, grabe, ang init naman. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka na sumama dito. Hindi mo naman kailangan magbungkal ng lupa dyan eh. Kailangan ko, no? Kahit ako may-ari, dapat nagbubungkal din ako. Ay, teka, hindi nga pala ako may-ari nitong lupa. Anong sinasabi mo dyan? Dahil magiging may-ari pa lang ako kapag pinakasalan ko yung may-ari. Ha? Ano bang ibig mo sabihin dyan? Ganito kasi yun. Kailangan ko pakasalan yung totoong may-ari ng lupa na to bago ako maging hasyendera. Tada! Teka, ano yan? Ba't may sing-sing ka dyan? Mr. Hasyendero, Oh. pakasalan mo na ako. Alaysa, Ano? Kukunin mo ba to? Magtatampo ako sa'yo. Nakakaya na, nakatingin na silang lahat sa'yo. paano ako yung may-ari ng lupa? Anong ibig mo sabihin? Ay naku, mas mahalaga pa ba yun? Ikaw parang mas mahalaga pa pala yun kaysa sa pagpapakasal mo sa akin. Wag na nga. Teka, hindi yun ang ibig ko sabihin. Siyempre, susuotin ko yun. Akin na. Teka, ako na magsusuot sa'yo. Pakakasalan kita. Talaga? Wala bang kiss ba muna dyan? Diyos ko naman, teka, bakit ikaw kasi yung nagpo-propose sa akin? Kasi alam ko na matatagalan pa yung pagiging hasyendera ko kapag hindi mo pa ako pinakasalan, no? At yun na nga, Miss Jem. Pagkatapos niyang tanggapin ang singsing ko, sinabi ko sa kanya ang nakita kong last will and testament ni Papa na nakita ko sa basement.
Hindi siya makapaniwala na sa kanya pala ay pinamana ni Papa ang buong hasyenda dahil nga ayaw kong tanggapin ang hasyenda noon. Sa ngayon po, Miss Jem, masayang masaya na kaming namumuhay ng asawa at anak ko sa hasyendang muli naming binuhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagmamahal, Alyssa. At ayun na nga, ang kwento ni Alyssa at ni Jericho. Yes. Aray, instant hasyendero si Jericho. Basta naman naging mabuti ka, 'di ba? Kahit hindi ka tunay na anak, talagang May biyaya. Oo, may biyaya yan. Diba? Diba? Mas mabuti ang puso mo. True and true. Kaya naman kung ano man ang inyong favorite na eksena, natutunan ninyong lesson sa ating kwento Yes. for today's video, i-comment nyo na yan sa baba. At malay nyo, kayo na ang mapili nating kayanggaw of the day sa susunod nating video. At huwag kalimutan ang LCSS. Like, comment, share, and subscribe dahil tayo ay konting kemot na lang. Road to 100K na. Shishing! Shishing! Yes. Diba? Kaya naman maraming salamat at magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Bye! Thank Paalam. you!